Ay, nako, magandang umaga, magandang hapon. Nasaan man kayo ngayon sa mga sa bawat bansa na nandyan po kayo mga kaibigan. Ako po si #WalkWithLan at nangangamusta po sa inyo mga kababayan ko, no? Ay, nako, marami pong nangyayari dito sa Pilipinas na hindi rin natin inaasahan. Alam nyo ba, kapag politika ang usapan, ay, nako, nasaksihan na po natin yan in the past na parang teleserye na marami po talagang plot twist. Siyempre, pag may mga plot twist po dyan, may mga kontrabida, may mga bida, at minsan, no, kahit ang mga hinintay natin na bayani, no, napapaisip tayo, teka, totoo ba ito? Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue. Isa sa mga senador, si Senator Rizon Teveros, nasa gitna ng kontrobersiya na naman, no? Kasi ang isang saksi na present niya during the yung Kibuloy trial, no? Ayan, ang pangalan niya si Michael Murillo o alias Rene. Yung nakaano po, nakabalot pa ang kanyang muka. Pero kamakailan lang, bigla po natin nakita ang kanyang buka dahil bumaliktad na po siya at sinabing binayaran siya di umano ni Ontiveros para magsinungaling, no? Laban kina Apollo Kibuloy at mga Duterte. Pero totoo kaya ito o scripted lang? No? Kung matatandaan po natin ay narinig po natin na yung may mga baril, no, na binigay daw si Kibuloy kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang lugar diyan, no, diyan sa KOJC. Kami rito sa channel, sa #WalkWithLan, layunin natin mga kababayan na ma-reach po natin yung 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang maabot natin. Dahil dito po sa YouTube, no, habang dumadami ang mga subscribers mo, mas lalong naaabot natin ang ating mga kababayan ng mga OFW diyan sa US, Canada, Saudi, Dubai at iba pang sulok ng mundo. Kaya naman, no, hindi naman po tayo nakikiusap pero kung pwede lang naman po, i-like, i-share at mag-comment na kayo. Sige na. Ano naman, wala naman pong bayad yan. Libre lang yan. Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala na rin ng super thanks please, no? Konting barya lang yan. Dollars. May isa po nag-comment, no? Ano po yan? Si #WalkWithLan naghihingi ng dollars. Pero seryoso po, malaking tulong po kasi yan para may pagpatuloy natin ang mga ganitong usapan, no? Kasi, siyempre po, ano rin po, no? Gumagastos rin po tayo ng kuryente at kung ano-ano pa. Nakita nyo naman, itong mikropono po natin. Alam nyo po ba ang mga mikropono, no? Ito po ay, anong bang mikropono to? Sure, no? Sure. Ano rin po to, mamahalin din po ito, no? Ibig ko sabihin po, ay nag-i-invest naman din po tayo upang mapaganda po natin ang ating channel. Ayan, may sombrero na po tayo. #WalkWithLan. Ngayong araw na ito, bilang kate, susuriin natin ang isyong ito. Nasa panganib ba ang kredibilidad ni Senator Rizon Teveros? Ako, sa tingin ko, matagal na po yan na in terms of credibility and integrity. Pero ano ang katotohanan sa likod ng baliktad na saksi na si alias Rene? Bakit parang lagi na lang may ganitong drama sa Philippine politics? Hindi niyo po ba nanonotice? May isang saksi, after a week, babaliktad. Bakit po ganon? Fact-based tayo at diretso sa punto, kaya't manatili kayo dahil ilang mga minuto tayong mag-aaral, tatawa at mag-iisip. Bago tayo magsimula, i-hit ang subscribe button, i-on ang notification bell, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao, Dubai, o kahit saan sa mundo. Kung OFW ka sa Riyadh, Singapore, o London, ito'y para sa iyo. Mag-comment rin. Ano ang tingin nyo sa isyong ito? Let's get started. Alam niyo po, nung February 2024, kung matatandaan natin, no, nakaupo si Michael Murillo o alias Rene sa harap ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na walang iba. Ang namumuno po niyan ay si Senator Rizon Teveros. Umiiyak.
nanginginig at may maskarang nakatakip sa muka. Parang eksena sa pelikula, no? Sabi niya, biktima siya ng pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ KOJC ni Apollo Kibuloy. Hindi lang yon ha, sinabi rin niyang may kinalaman ang mga Duterte sa mga illegal na aktibidad, no, ng grupo. Grabe, di ba? Parang blockbuster ang dating. Pero fast forward, no, ngayong June 2025, biglang nag-viral ang isang video. Si Maurilio, no, wala nang maskara. Nagsabing lahat ng sinabi niya noon ay gawa-gawa. At ang plot twist, sabi niya, binayaran siya ni Hontiveros ng 1,000,000 piso para siraan sina Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte. Excuse me po. Wait, what? Kaya naman ang tanong ng lahat, sino ang nagsasabi ng totoo? Si alias Rene noon o alias Rene ngayon? No? O, si Hontiveros ba ang biktima ng paninira ni alias Rene? O may bahid ba ng katotohanan ang akusasyon? Okay. Ayon sa mga ulat, si Maurilio ay nag-claim na binayaran siya ng 500,000 pesos para idagdag ang mga Duterte sa kanyang testimonya at dagdag pang 500,000 pagkatapos. Pero si Hontiveros matigas ang sagot. Kasinungalingan yan. Sabi ng kanyang opisina, may sangkaterbang ebidensya sila para patunayang gawa-gawa ang mga paratang. Ano ang mga ebidensyang ito? Hindi pa nila nilalabas. Pero sinabi rin ni Hontiveros na posibleng pinilit o binayaran sa Maurilio para bawiin ang kanyang dating pahayag. Pero ano ba 'yon? Ano ba 'yon? Kalimutan ko. Sa kabilang banda, si Maurilio sa kanyang viral na video, sinabing hindi na niya masikmura ang paggamit sa kanya. Pero teka, bakit ngayon lang siya nagsalita? At bakit sa Facebook pa? Hindi sa korte. Parang may kulang sa script, di ba? Kung totoo ang sinasabi niya, bakit wala pang formal na kaso laban kay Hontiveros? At kung gawa-gawa, sino ang nasa likod nito? Parang teleserye ito mga kababayan. Isang araw, bayani si Hontiveros sa mga hinintay nating hustisya. Kinabukasan, kontrabida na siya sa social media. Excuse me po. Kung si Kibuloy ang direktor ng pelikulang ito, siguro ang title, Ang Saksi na Bumaliktad, a political thriller pero seryoso. Kapag politika, parang lahat may script. Ang tanong, sino ang sumulat? Si Risa Hontiveros, aktivista, dating congresswoman, ngayon senador, kilala siya sa kanyang laban para sa kababaihan, kalusugan at karapatang pantao. Pero hindi rin siya nawawala sa kontrobersiya mula sa kanyang pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte hanggang sa pagsalungat sa mga Duterte policies. Si Risa ay palaging nasa gitna ng laban. Pero ang tanong, bayani ba siya ng masa o target ng paninira dahil sa kanyang prinsipyo? Noong 2024 siya nanguna sa Senate hearings laban kay Apollo Kibuloy na inakusahan ng child abuse at human trafficking. Pero ngayon, siya pa ang inaakusahan ng pagpapabayad ng saksi. Parang plot twist, no? Sino ang tunay na mastermind? Sa isang banda, mga kaibigan, si Hontiveros ay may track record din ng pagiging vocal laban sa abuso ng kapangyarihan. Pero may mga nagsasabi, lalo na sa ex, na masyado siyang agresibo laban sa mga Duterte at Kibuloy, kaya't ginagawa siyang target ng disinformation. Halimbawa, noong 2023 sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi maganda ang kredibilidad ni Hontiveros dahil umano sa pagpapabayad ng mga saksi sa Pharmaly Scandal investigation. Pero walang pang konkretong ebidensya mga ganitong paratang. Sa kabilang banda, ang timing ng pagbabaliktad ni Maurilio ay kahina-hinala. Bakit ngayon, habang mainit ang impeachment case ni Sara Duterte, ay nasa dahig si Rodrigo Duterte? Posible bang may mga desperadong tao, gaya ng sinabi ni Hontiveros, na gustong guluhin ang mga kaso laban sa mga Duterte at Kibuloy? Kung si Hontiveros ang kontrabida, siguro may cape siya sa mga nakasulat na Justice League ng Senado. Pero kung siya ang bayani, bakit para siya pa ang laging inaapi sa social media? Parang pelikulang Pinoy, no? Laging may underdog na kailangang lumaban. Kung titignan natin, no? Hindi lang ito tungkol kay Hontiveros o Maurilio. Ang Philippine politics ay parang isang malaking chessboard. May mga galaw na hindi natin nakikita.
Sa konteksto ng 2025, mainit ang laban sa pagitan ng Marcos at Duterte clans. Si Sara Duterte nahaharap sa impeachment. Si Rodrigo Duterte nasa The Hague para sa crimes against humanity at si Kibuloy nakakulong dahil sa mga kasong child abuse at trafficking. Pero bakit biglang lumalabas ang mga ganitong akusasyon? Sa isang banda, ang disinformation ay malaking problema sa Pilipinas. Ayon sa diplomat, ang Pilipinas ay breeding ground for disinformation dahil sa mataas na social media usage. Halimbawa, noong June 2025, may fake news na umalis na raw si Hontiveros sa Senado. Hindi totoo. Kaya't posibleng bahagi ito ng mas malaking plano para siraan ang mga kalaban ng Duterte camp. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na issue. Paano natin maproprotektahan ang kredibilidad ng mga institusyon tulad ng Senado? Ang impeachment process halimbawa ay dapat transparent at walang bahid ng politika. Pero nang ibalik ng Senado ang impeachment case ni Sara Duterte sa House of Representatives na pinamumunuan ni Romualdez, sinabi ni Hontiveros na ito'y functional dismissal ng kaso. Ano ang ibig sabihin nito? Parang sinasabi ng Senado, hindi pa kami handa. Ibalik nyo muna sa Kamara. Pero para sa mas marami, parang pang-iwas ng responsibilidad. Dagdag pa rito, ang witness protection program ng gobyerno ay kailangang mas palakasin. Kung totoo ang sinabi ni Hontiveros na pinilit si Murillo, paano natin masisigurong ligtas ang mga saksi? Ang International Criminal Court nga mismo ay humihingi ng proteksyon para sa mga testigo laban kay Duterte. Kung ang Philippine politics ay isang laro, parang Squid Game ito, lahat gustong manalo pero madalas ang mga saksi ang unang natatanggal. Kaya naman, mga kababayan, mag-ingat sa mga viral video. Baka mamaya, deep fake yan, no? Gaya ng kay Senator De La Rosa. Sa X, mainit ang talakayan. May mga nagsasabing si Hontiveros ang biktima ng disinformation campaign. Halimbawa, sinabi ng Rappler.com na si Murillo ay posibleng pinilit o binayaran para bawiin ang kanyang testimonya. Pero may iba, tulad ng SMNI News na sinasabing hindi na raw dapat pagkatiwalaan si Hontiveros dahil sa mga dating issue tulad ng Pharmally. Para sa mga kabataan at OFW, mahalagang suriin ang mga ganitong impormasyon. Halimbawa, sa US at Canada, sanay tayo sa fact-checking. Pero sa Pilipinas, parang kailangan natin ng lie detector sa bawat viral video. Ang tanong, paano natin malalaman ang totoo kung ang mga saksi mismo ay bumabaliktad? Kaya naman, mga kababayan, mag-comment kayo sa baba. Ano ang tingin ninyo? Si Hontiveros ba ang mali dito o biktima lang siya ng politika? Para sa mga OFW natin sa Dubai, Singapore at Sydney, anong masasabi nyo sa ganitong klaseng drama? I-share din sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao, o kahit saan sa New York. No? At huwag kalimutan mag-super thanks para suportahan ang aming content. Mga kababayan, para sa inyo ito. Excuse me po. Kung ang Philippine politics ay isang reality show, siguro ang title ay Sino ang nagsasabi ng totoo? Pero seryoso mga kababayan, kailangan natin maging matalino sa mga ganitong issue. Hindi porket viral, totoo na. Kaya't ano ang natutunan natin ngayon? Si Senator Risa Hontiveros ay nasa gitna ng kontrobersiya dahil sa pagbabaliktad ng isang saksi. Si Michael Murillo, sa isang banda, mukhang biktima siya ng disinformation campaign para siraan ang kanyang kredibilidad. Sa kabilang banda naman, ang mga akusasyon laban sa kanya ay nagdudulot ng pagdududa sa kanyang integridad. Pero suli, ang katotohanan ay nasa ebidensya, hindi sa viral videos o social media posts. Ang Philippine politics ay puno ng drama, pero kailangan nating manatiling critical para sa mga kabataan at OFW. Mahalagang suriin ang mga impormasyon, mag-fact check at suportahan ang transparency ng gobyerno. Kaya't mga kababayan, i-hit na ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. Medyo malayo pa pero malayo na, no? I-like, i-share at mag-comment. Anong susunod na topic na gusto nyong pag-usapan? Para sa ating mga OFW sa Riyadh, Dubai, Toronto at London, salamat sa suporta. Magpadala rin ng super thanks para maipagpatuloy natin ang mga ganitong usapan.
sa Quezon City, Davao o kahit saan ka man. Sama-sama nating alamin ang katotohanan. Salamat at hanggang sa susunod na video, kaibigan.